Module 16, Mga isyong moral tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan. Ikaw ay mahalagang bahagi ng lipunan at may tungkulin na maging instrumento ng pagbabago na magsimula sa sarili patungo sa kaganapan ng iyong pagkatao. Hindi man madali ang mga ito, ikaw naman ay biniyayaan ng sapat na kakayahan upang mapatunay ng iyong kabutihan bilang nilalang nakatangi-tangi sa ibang nilikha ng Diyos. Tatalakayin sa module na ito ang mga isyu tungkol sa paggawa at paggamit ng kapangyarihan. Ang pag-aaral ng mga isyong ito ay magbibigay sa iyo ng kahusayan sa pagsusuri ng mga moral na pagpapahalaga na nilabag ng bawat panig ng isyu at maging mapanindigan sa piniling pasya tungkol sa pagiging mapanagutang nilalang. Magiging sandata mo ang mga ito sa pagharap sa mga sitwasyong hahamon sa iyong pagsisikap tungo sa pagpapakatao. Mapanagot ng paglilingkod at matatag na paninindigan sa tungkuling sinumpaan. At your service, ito ang magiliw na sinabi ng isang crew pagkatapos niya pagsilbihan ang isang kliyente. Kapansin-pansin ang kanyang kakaibang sigla, maaliwalas na muka at magiliw na pagbati habang nabibigay ng serbisyo sa bawat kliyente. Kung ikaw ang kliyente, ano ang mararamdaman mo? At kung ikaw naman ang crew, ano naman ang pakiramdam matapos makapagbigay ka ng ganitong serbisyo para sa iba? Ganito ang naibibigay ng isang maayos at mabuting paggawa sa lipunan kung ang pananaw o mindset ay makapaglingkod at maging mapanagutan dito. Hindi ba't magiging makabuluhan ng anumang bunga ng paggawa na kalakip ay ang pagbibigay ng bahagi sa sarili para sa iba? Mga isyu sa paggawa, paano malulunasan? Basahin at suriin ang maikling kaso ni Maylene. Si Maylene ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Binigyan siya ng pribilehiyo na gumamit ng mga kagamitan sa opisina tulad ng LCD projector at laptop. Dahil sa pribilehiyong ito na nasa kanya, naisip niyang gamitin itong para sa kanyang sideline. Pinaparentahan niya ito sa nagdaraos ng mga seminar o workshop na hindi ipinapaalam sa kanyang boss. May karapatan ba si Maylene na gamitin at pagkakitaan ang hindi naman sa kanya? Bawat kagamitan sa paggawa ay kailangan gamitin na may katapatan dahil ito ang inaasahan at tungkulin ng isang matapat at mabuting manggagawa. Ang lakas, isip at damdamin ng tao ang mga biyayang kaloob upang mapabuti nito ang kalagayang pansarili at kapwa. Ito ang angkop na pamamaraan upang mapangalagaan ang mga bagay na ipagkakatiwala ng Diyos sa Kanya. May mga manggagawa na naniniwala na ang paggamit ng mga kagamitan sa sariling kapakanan ay isang pribilehiyo. Ngunit limitado lamang ito dahil hindi lahat ay nabibigyan ng kalayaan sa paggamit ito. Makatwiran ba ang paggamit ng telepono para makipagkwento sa oras na trabaho o kaya laging hawak ang cellphone para sa pagtitext o paglalaro? Kung pag-aaralan, hindi mainam na gawin ito at makita sa pang-araw-araw na gawain sa loob ng kumpanya o establishmento. Maaaring hindi saklaw ng kaisipan ng ibang manggagawa na ang mga kagamitang ito ay inalaan para sa ikakaganda at ikadadali ng trabaho at hindi para sa pansariling interes.